So ito yung pinapakita ko sa inyo kanina na dalawang sticker, no? So kuha nga ako ng isa. Yan. So ito guys yung clear talaga na sticker. Then itong isa naman ay yung frosted na sticker. Yan. So makikita nyo na guys yung pagkakaiba talaga nilang dalawa. Ito yan, no? So ito malabo. Ito naman guys is super clear talaga niya. Hello guys, so kumusta kayong lahat? So sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Marlon Ubaldo. So ako ang owner ng The Printing Shock. So sa mga hindi pa nakakalam ulit ng story ng The Printing Shock. So 2020 yun guys, panahon ng pandemic yun. So naalala ko noon, hindi ko alam kung ano gagawin ko sa buhay ko eh. Kasi nga guys, nakatira ako noon sa mga magulang ko. Kasi nga pandemic, so doon kami nagsiksik. Kasi bawal nga lumabas nung panahon na yun eh. So dumating guys yung time na kailangan ko nang bumalik ng Quezon City. Siyempre, kailangan natin maghanap buhay. So bumalik ako nun dito guys sa Quezon City, so mga bandang June nga, kaso hindi ko alam kung ano gagawin ko nung panahon na yon. Pero meron akong laptop at siyempre meron akong printer. And marunong naman ako sa printing kasi 2006 pa lang nasa printing business na ako. Kaso hindi ako yung owner nun. So parang ako lang yung nagli-layout, siyempre ako rin yung nagpiprint nun. So masasabi ko na ngayon na 20 years na pala talaga ako sa printing business. And before pandemic guys, yung wife ko, nagtitinda siya ng lip tint. Tapos ako yung gumagawa ng label niya doon o yung sticker label niya. Tapos kami naman nun guys kung ano-ano rin yung pinasok namin noon. So meron kami tinayo na YouTube channel nun ng pangalan is Food Channel. Kaso nga lang, pandemic nga nun. Eh ang hirap nun guys kasi bili ka ng bili ng mga ingredients sa labas. Tapos lulutuin mo. Kaya hindi na rin namin guys natuloy yun. Pero nakapag-upload na rin kami doon ng kulang-kulang na mga 100 na mga video. So ganun na rin karami guys yung na-upload namin. Tapos guys, habang nasa probinsya kami noon, nag-try rin kami na magtinda ng suman sa Lihiya. So grabe yung panahon na yun. Halos makalbo ko na yung mga puno ng saging doon para lang may pambalot kami ng suman. Tapos ako noon guys, nagbabuy and sell ako ng mga gadgets. So marami rin kami mga kung ano-ano mga pinasok na mga sideline noon. Pero guys, sa printing business talaga kami ulit pumatok. So nung panahon ng pandemic guys, hindi lang mga negosyo yung nahirapan, pati guys yung mga may trabaho ay mga nawalan rin sila ng trabaho. So para makasurvive tayo ng mga panahon na yon, yung iba nagtinda ng kung ano-ano. Nagtinda sila ng pagkain katulad ng leche flan, ng chili garlic. Tapos yung iba naman guys, syempre nagtinda sila ng milk tea. Di ba? Patok na patok yung milk tea na yan. Tapos kailangan niya ng product label. Yung iba naman nagtinda nga ng lip tint. Yung iba naman nagtinda ng dalgona. Naalala nyo yung dalgona? So ganyan guys yung nangyari nung panahon ng pandemic. Alam ko naman naaalala nyo pa yon. Tapos lahat ng product na yun guys, syempre kailangan nun ng label. Kasi kahit ikaw naman pumunta ka ng Pure Gold o pumunta ka ng SM, nakakita ka ng product na walang label, hindi mo bibilin yon. So yung mga nagtitinda na yon, naghahanap sila guys ng gagawa ng product label nila. So doon ako pumasok. So yung una kong customer nun guys, yung kapatid ko kasi nagtitinda siya ng karne. Tapos ako yung naglagay ng product label ng mga karne niya. Then nagtry ako mag-add sa FB at doon na guys dumami ng dumami yung nagpapagawa sa amin ng sticker. At yung iba nga guys, no, since 2020 nagpapagawa pa rin sila sa akin ng sticker label nila. Kasi nga guys, napakaganda ng sticker label printing business. So bakit ko nasabi yun? Kasi nga guys, yung mga produkto ng mga negosyante na yan, kailangan nila ng label. So binibenta nila yung produkto. Pag naubos yung produkto nila guys, syempre kasamang naubos yung label doon. At kapag ka naubos guys yung label nila, syempre magpapagawa ulit yan. So dyan pumapasok guys yung repeat order. O paulit-ulit na lang silang o-order sa'yo. So hanggat buhay yung negosyo nila, buhay ka rin. So kapag yumaman yung negosyo nila, syempre madadamay tayo doon. Pero nung panahon na yun guys, ang una ko lang ginagawa doon ay glossy lang sa matte na sticker. Tapos may nagpagawa sa akin, gusto niya raw is transparent na sticker. So wala rin ako guys idea noon, so nag-research din ako noon. Tapos yung idea na yun guys na ni-research ko at ilang taon ko nang ginagawa, so yun guys yung ituturo ko sa inyo. So ang sticker printing business guys, yan yung highly recommended ko na simulan as a printing business. Kasi nga guys, paulit-ulit yung mga customer nyo dyan. So kung gusto mo guys start ng yung sticker printing business, so pwede mo kaming hanapin sa FB, The Printing Shock. At sabihin mo lang guys, napanood mo tong video na to para bigyan ka ng discount. Lahat guys ng kailangan mo sa sticker printing business kasama na doon. So meron na dyan printer, meron na dyan cutter, meron na dyan sliding cutter. May mga materials and supplies na rin dyan, pati ink. So ang kailangan mo lang dyan guys is laptop na lang. So focus tayo doon guys sa transparent na sticker printing. So unang-una dyan guys, no, syempre yung mga materials na piprinta natin. No? So meron tayong dalawang klase dito. So medyo nakakalito, no? Kasi pareho lang yung itsura nila. Pero yung isa dito guys is transparent. Yung isa naman dito guys is translucent. So ito yung translucent na iTech. So kapag binalata natin siya, so hindi siya ganun ka-clear. So para siyang frosted. Ito naman yung transparent talaga na sticker. Clear siya. So again, ito yung dalawang materials na ginamit natin doon. Yung translucent guys ay itong iTech. Tapos yung transparent naman guys ay itong QUAF. No, so ang pinagkaiba ulit nila, yung translucent ay frosted siya. Yung transparent naman talaga guys, o yung clear ng QUAF,
Talagang clear na clear talaga siya. Tapos, pag sa QAF naman guys, hindi siya waterproof. So kapag galing sa printer, kailangan mo to guys lagyan ng phototop. Kasi pag di mo to nilagyan ng phototop, mawawash out yung kanyang print. Di ka mukha dito guys sa iTech na translucent na sticker. Kapag galing sa printer, tas sinugasan mo to, hindi siya masisira. Pero syempre, hindi siya scratch proof. Pag kinuko mo to guys, yung print mo na yon, masisira yon. So para guys hindi siya ma-scratch, ang usually guys ilalagyan natin yan ng phototop. Dito naman guys, ilalagyan natin to ng phototop para maging waterproof na rin siya. So ang gagawin ko ngayon ay isa sa mga customer namin na matagal na siya nagpapagawa. Di ba sabi ko sa inyo, hanggat buhay yung business nila, buhay rin ako. So, ganun lang yun, no? So, meron kami kasi yung customer na ilang years na sa amin nagpapagawa, no? So, shoutout nga pala kay Ma'am Joa na hanggang ngayon, guys, is nagpapagawa pa rin siya sa amin. So, ito guys yung itsura ng layout niya, tapos ito rin guys yung gagawin natin. So, itong mga sticker na to, sobrang tagal niya nang nagpapagawa nito. Tapos yung iba pa nito, guys, is dinadala pa sa ibang bansa. Tapos, guys, mag-print na rin ako ng iba pa para mapakita ko sa inyo, guys, kung saan ba ginagamit ang mga transparent sticker na labels. Then, tulad nga ng sinabi ko kanina, guys, no? Kailangan natin ng phototop para maging scratch-proof yung mga sticker natin, at the same time guys, maging waterproof na rin siya. So ilalaminate ko siya guys ng iba't ibang klase ng phototop kasi marami na tayong klase ng phototop. Dati 8 lang, pero ngayon guys 15 na yung klase ng phototop natin. So pipili lang ako dito guys sa mga phototop na gagamitin natin. Tapos mamaya guys pakita ko sa inyo yung final result. So ito guys yung layout ko. So na-print ko na to. Ngayon naman ay kakat ko na siya, no? So ang gagamitin natin ng cutter, syempre itong Cameo 5. Then ang settings ko dito guys is 33, 31, and syempre acceleration is 10. Tapos yung blade depth ko guys is 3. So ito yung pinapakita ko sa inyo kanina na dalawang sticker, no? So kuha nga ako ng isa. Yan. So ito guys yung clear talaga na sticker. Then itong isa naman ay yung frosted na sticker. Yan. So makikita nyo na guys yung pagkakaiba talaga nilang dalawa. Ito yan, no? So ito malabo. Ito naman guys is super clear talaga niya. Pero syempre, nag-start rin ako ng walang Cameo cutter kasi nga medyo mahal talaga yun. So nung nag-start talaga ako nun guys, ang ginagamit ko ay ito, isang sliding cutter. Lalo na kapag mga rectangular lang yung mga shape na katulad nga nito. Yan, so pwede natin tong gamitan ng sliding cutter lang. Kasi nga, syempre, nag-i-start pa lang naman eh. Wala pa tayong pambili ng Cameo cutter. So, pwede na to. Ang problema nun, ang magagawa mo lang dito ay mga rectangular shape lang or mga square shape. Pwede rin guys na triangle. So, ganun lang. Parang mga straight line lang. Kasi kapag ka mga bilog, ay mahihirapan ka dun. Kung mga ganito lang guys, walang problema yan. Kayang-kaya natin yan. Kahit na walang Cameo. Actually guys, kahit nga gunting, pwede rin eh. Pag nag-i-start ka, so yung mga rectangular na ganito, gupitin na lang natin para makita nyo rin na kahit walang Cameo 5 ay pwedeng-pwede. Yun nga lang, syempre, hindi siya ganun kapantay. And pangalawa, matagal yung trabaho dito. So, kakain talaga to ng oras. Kasi manual labor na to eh. Hindi ka mukha ng may Cameo ka guys, automated. Tulad ng lagi kong sinasabi sa vlog, mas importante ang oras kaysa pera. Kasi ang pera, kikitain yan. Pero ang oras guys, mahirap na maibalik yan. Okay, yan. So, ito yung mga nagawa natin using gunting. Ang problema lang talaga guys, kapag curve yung gagawin mo. Kaya kami na guys sa pilitan na bumili ng Cameo nun. Kasi may nagpagawa sa amin, parang ganito rin siya. Yan, rectangular siya. Pero ang gusto niya, naka-curve yung mga gilid. So, kapag wala tayong Cameo guys, so mano-mano, gugupitin mo siyang ganyan. Kung isa lang guys, hindi halata yan. Pero kapag maraming ganito, tapos in-stack mo yan or pinagpatong-patong mo yan, mahalata guys na yung iba mas mataas, yung iba mas mababa. So doon kami guys napahiya sa isang customer namin, kaya napilitan kami guys na bumili na talaga ng Cameo. So guys, highly recommended ang mga transparent sticker kung ang didikitan mo ay mga color white katulad nito or mga transparent na katulad nito, pero dapat yung laman niya sa loob ay white rin or hindi siya dark color. So ganito guys ang explanation niyan. Unang-una guys, walang white na ink. So tingnan niyo to guys, yung sugar na to, so okay siya kasi itim siya. Pero itong sugar na to, yung puti na yan, hindi talaga yan puti. Alisin ko ha. So nakita nyo, yung sugar na puti, transparent siya. Hindi talaga siya color white. Kasi nga guys, walang white na ink. So kapag dinikit mo siya guys sa puti, okay lang siya kasi magiging kulay puti rin yung sugar. Pero pag dinikit mo siya guys sa itim na katulad nito, so makikita nyo guys na yung sugar ay hindi siya masyadong halata. So again guys, recommended ang transparent na sticker sa mga color white or mga light colors, or pwede rin guys sa mga glass. Pero guys, yung loob dapat ng glass ay puti
or dapat light colors rin, no? So wag black or mga dark colors kasi hindi siya mahalata. So ngayon subukan natin na magdikit. So ang unang recommendation natin guys ay yung katulad ng sinabi ko kanina, no, sa mga condiments, so sa bahay nyo. So product label nga, 'di ba? So unahin na natin syempre yung milk. Yan, so ilagay ko lang siya dito. O, 'di ba? Mas gumanda yung itsura niya. So subukan naman natin guys na ang ilalagay natin dito ay yung black pero transparent naman yung kanyang lettering. So okay pa rin siya guys, halata pa rin. Kasi guys, yung nasa loob nito ay kulay puti siya. Pero kung dito mo guys ilagay yan, hindi yan mahalata. Okay, so yan yung isa sa mga una nating nilalagyan. So ginawa ko, pinagtabi ko na lang yung dalawa. Yan para mas mahalata natin yung pagkakaiba nila. Then next naman natin, pwede siya guys sa mga kandila na katulad nito. Sample natin yung kaninang kinat lang natin ng sliding cutter. So makikita nyo guys sa super clear siya. Tapos ilagyan ko siya ng photo top na heart. Kaya makikita nyo na parang may mga heart shape siya doon. So pwede siya guys ilagay dito para mas gumanda tong kandila. Puti yung nasa loob kasi puti yung kandila, kaya makikita nyo pa rin guys yung image natin. Ito naman guys, ang photo top nito ay glossy lang. Okay, yung isa kasi 'di ba may mga heart to, glossy lang kung gusto na mas simple. Ganda, 'di ba? Diba sabi ko sa inyo kanina, yung kapatid ko yung una kong customer. So ito guys yung pinagawa niya sa akin na label nun. Yung logo ng kanyang kumpanya, kasi nga nagtitinda siya ng karne. So napakalaking logo ng kumpanya. So pwede rin guys. So yung jar niya guys is frosted. And yung nasa loob naman ng jar niya is kulay puti. Kaya guys yung transparent sticker natin ay lutang na lutang pa rin. Diba mas gumanda yung jar. So next natin na pwedeng gamitin yung transparent sticker natin sa mga cosmetic, sa mga gel, sa mga nilalagay sa ilong, yung mga pang-massage, yung parang katingko, yan. So, mga ganito guys yung jar nun. Ito yung madalas nagpapagawa sa amin na kinukwento ko nga rin kanina. Si Her Comfort Blooms. O, diba? Mas social siya kaysa yung kanina na wala siyang label. Yan. Kaya importante talaga guys ang product label. Kasi bukod sa pampaganda yan guys, dagdag na advertisement yan eh. Siyempre, pag nakita nga naman nila yung produkto, tatanungin nila yon kung saan ba binili. Siyempre, makikita na kaagad dito. Kaya maganda dito guys, kung ayaw nyo man lagyan ng cellphone number nyo, lagyan nyo ng FB page nyo. So, meron pa akong isang ginawa dito sa Cameo na imposible mo tong makat kasi tingnan nyo naman itsura niya, no? O, di ba? Ganun-ganun siya. O. Pag ganito lang guys, di mo siya mahalata eh. Pero kapag dinikit mo na siya, yun, dun lulutang guys yung design. O, di ba? Ganda. Then, isa pa guys sa madalas nagpapagawa sa amin, ito yung pinapagawa niya, mga maliliit na label para sa kanyang alcohol business, 'di ba? Kasi nga nung pandemic na uso yung alcohol. Grabe yung sales ng alcohol noon, no? So siya ay nag-formulate ng sariling alcohol nagpapagawa siya sa amin ng mga product label. Yan. So, ganito guys yung magiging itsura niya. So, pag nilagyan pa to ng laman sa loob, mas gaganda to. So, pwede rin guys, halimbawa, ayun na alcohol. So, hand sanitizer naman. Pwede nyo rin lagyan. O, ganito naman guys yung magiging itsura niya kapag hand sanitizer. Then, yung iba naman, ito yung ginagawang giveaway. Kasi usong-uso nga nung pandemic yung alcohol, di ba? So, kapag may nagpapabinyag katulad nito, so ito yung ginagawa nilang giveaway, mga alcohol. So, nagpiprint kami nun ng mga sticker na ginagamit naman guys sa souvenir sa mga binyag katulad nito. Yan. So, Baptism of Daniel. Ganda, di ba? Di ba? Mas social siya, guys. Kapag ang nilagay natin dito is transparent sticker, hindi yung glossy or matte na sticker. Kasi, guys, kapag transparent yung ginamit natin na sticker, makikita nyo, guys, dito na parang nagiging part siya mismo nung bote. Kaya guys, ganito, kapag hindi siya transparent hindi siya social tingnan eh. Parang nakalutang lang siya eh. O talagang halata mo na didikit lang siya eh. 'Di ba? Hindi kamukha nito na parang part talaga ng bote or parang dun ka mismo sa bote nagprint. So next naman natin, subukan natin dikitan to, itong color pink. So serum naman to sa mukha para sa mga babae, no. So part rin siya ng cosmetics. So ito yung ilagay natin. So kapag pink siya guys, halata pa rin siya. Ano, hands first. Mas bukas ang social na tingnan ngayon kaysa yung kanina. And try rin natin guys dito sa puti naman na serum. Parang pinrint mo siya mismo dun sa bote kapag transparent yung sticker mo eh. Ganda niya tingnan, no? Hands first. So ito pa guys, yung perfume naman. So makikita nyo dito na parang may magic na nangyari. Kasi guys, yung bote ng perfume niya is frosted. Tapos nung nilagyan ko siya guys ng transparent na sticker, naging transparent siya. Galing oh. So try natin ulit ha. Itong precaution, ilagay natin siya dito. Okay, so nakita nyo, di ba? Frosted siya. Tapos hindi kita yung loob. Ito kitang-kita yung loob eh. So, ilagay ko to Di ba? Nagbago yung texture niya. Hindi na siya frosted. Galing. Yan. So, ito guys, ilagay ko dito yung sa shot glass. Happy birthday. Okay. Ganda, no? So, ito naman guys, kaya halatang halata mo yung mga lettering niya dito. Kasi ang didikit namin dito guys is frosted na sticker. So, isa pa guys. Ito, lagay natin to Marlboro. Walang kinalaman eh. Para lang may maidikit tayo. Kasi marami akong layout ng sticker ng mga alak. Kasi nauso rin to dati. Naalala niyo yung mga alcohol. Tapos, ang nakalagay na sticker, yung mga Budweiser, yung San Miguel, yung Red Horse.
Yan, marami akong layout nun. So, i-free ko na lang yon sa mga mag-a-avail sa amin ng package ng sticker printing. At iba pa na mga templates, no? So, libre na lang yon. So, ganito naman guys yung naging itsura niya. So, ito pa guys, isa sa mga lalagyan. Ito yung ginagamit namin dati do sa lip tint ng wife ko. Yan, may roller siya sa ibabaw. Yan, so sa mga may perfume business, pwede yung ganito. Then, pwede kang maglagay ng transparent na sticker dyan para syempre mas social siya tingnan. Yan, so ito yung sample natin. So again, kinat lang to ng gunting kaya hindi siya masyadong pantay. Okay, pagka yung pinangkat nyo dyan, pantay na pantayan. So ganito guys yung naging itsura niya. Then next naman natin, ito naman didikit natin. Sa mga souvenir rin to alcohol or sanitizer gel, pwede. O yan, ito halatang halata to. Ganda Pink yung laman niya pero light pink siya. Kaya kita mo pa rin guys yung mga sulat. Then ito guys, kandila sa binyag, 'di ba? Yung kapag ka nag-away kayo, nagsosulian kayo noon. So pwede rin natin yan dikitan ng transparent na sticker. Yan, so ganito siya guys. So yung nakita ko na pinakapatok na pwedeng paggamitan ng mga transparent na sticker label ay sa milk tea. Kasi di ba yun yung patok na business ngayon, yung milk tea na business? Halos lahat nga yata umiinom na milk tea, pera lang ako So yung milk tea business guys, yan yung isa sa mga pinakamaraming nagpagawa sa amin ng transparent na sticker. Then isa pa guys sa pwede yung paggamitan yan syempre sa mga salamin. So pwede nyo siya guys lagyan ng transparent na sticker. At maganda nga guys kapag ka transparent na sticker, parang umahalo yung design dun sa salamin mismo. So makikita nyo guys na mas kita yung mga sulat dito sa frosted. Pero para sa akin hindi siya magandang tingnan kasi hindi siya super clear. Ito naman guys, hindi masyadong kita yung mga sulat sa kanya pero clear na clear siya. So mas maganda sa akin guys yung clear kesa dito sa frosted na sticker. So kung mas nagagandahan ka dito, walang problema dyan, kasi depende pa rin talaga sa mata nyo yan guys. Kung mas maganda sa inyo to, edi ganito yung gamitin nyo. Kung mas maganda sa inyo to guys, katulad sa amin, pwede nyo rin guys gamitin to. Basta ko sa inyo kanina, may nagpapagawa sa amin na yung packaging niya dati, plastic lang kasi mga condiments yung mga pinapagawa niya. So, white background yon, then dinidikitan lang namin ng sticker. So, kapag white background guys, halatang halata mo talaga yung mga sulat niya. Oh, ganda. So, pwede rin siya guys sa mga envelope na katulad nito. Kaya mas maganda siyang tingnan kapag transparent yung nilalagay mo sa ganito. Kasi nagmumukha siyang part ng mismong materials na didikitan natin. So, pwede rin guys yung mga ganito na mga maliliit na ziplock. So, pinrin ko dito guys puro dun sa clear. Kasi nga, mas gusto ko yun kaysa sa frosted. Diba? Ang ganda niya. Isa pa guys, ganito sa puting shot glass o ano ba tawag dito, maliit na vase. So kapag ganito guys, ito yung pinakamasarap dikitan kasi kitang-kita mo yung mga sulat kaysa dun guys sa transparent o sa glass. So maraming salamat ulit kay Ma'am Joanne sa pagpapagawa ng paulit-ulit sa amin ng mga sticker label ng kanyang products. So napadala na namin to ma'am kanina pa. So again, thank you po ulit. So again, sa mga gustong magsimula ng kanilang printing business, so recommended ko talaga ang sticker printing business. Kasi guys, ang The Printing Shack ay dyan kami nag-start at dyan kami guys lumago. So sa mga gustong magsimula ng kanilang printing business, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo nga lang na naparod mo tong video na to para bigyan ka ng discount. At wag ka matatakot na magsimula. Kasi nga guys, i-guide kita sa pamamagitan ng mga video na ginagawa ko na katulad nga nito. So kung nagustuhan mo naman ng video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, like mo na rin tong video na to, at i-turn on mo na rin notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa printing. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video and bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa.